What's up guys, this is Ken and welcome to my channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial. Para sa ating kauna-unahang video, I'll be discussing corporate income taxation. At para maging mas madali ang ating mga discussion, hinati natin sa apat yung tungkol sa corporate income taxation. Kasi ang pag-uusapan lang muna natin, lahat ng tungkol sa domestic corporations. At ito ay hinati natin sa apat na videos. Yung part 1 ng video na to, which is ito yon, will be discussing the overview of the taxation of domestic corporations. Sa part 2 naman, pag-uusapan natin doon yung taxation of exempt domestic corporations. Doon naman sa part 3, pag-uusapan natin doon yung taxation of special domestic corporation. And finally, doon sa ika-apat na part, pag-uusapan natin doon yung taxation of regular domestic corporations. So, simulan na natin itong video na to, yung part 1 ng ating discussion, which is the overview of the taxation of domestic corporations. Welcome sa first part ng ating discussion regarding corporate income taxation. Gusto ko lang muna linawin na ang pag-uusapan natin is income taxation, na isa lamang sa maraming uri ng taxes na maaaring bayaran ng isang corporate taxpayer. Meron pa kasi tayong tinatawag na business taxes, property taxes, at transfer taxes. Pag sinabi nating income tax, ay ito yung tax na dapat bayaran ng isang taxpayer, gaya ng isang corporation, dahil may kinita or income ang negosyo. So, ang first part natin is yung overview of domestic corporations. Pero bago tayo magpatuloy sa ating discussion, share ko lang muna itong isang quote from Henry Ford. Sabi niya, "The whole secret of a successful life is to find out what is one's destiny to do and then do it." Sa bawat gagawin mo, make sure ito talaga yung passion mo. Don't get stuck into something that doesn't give you joy. So kung estudyante ka, make sure love mo talaga yung course mo. Ang sarap pag-aralan o gawin ng isang bagay pag gusto mo talaga, tama? Anyway, bago pa maging motivational speech itong tutorial na ito, ay mag-proceed na tayo sa mga objectives natin sa ating first topic. At the end of this video, it is a must talaga, no? Kasi may quiz tayo paghahari nito. So again, at the end of this video, you must, number 1, be able to explain comprehensively the legal definition of corporation. Kasi himayin natin yung definition na yan. Number 2, you must be able to identify the organizations that are taxable like a corporation. And then number 3, describe what is a domestic corporation. Dapat alam mo na kahit paano yung pagkakaiba niya sa isang foreign corporations. And then number 4, have a reasonable overview knowledge of the taxability of the different domestic corporations. Ito actually yung ating main objective. Kasi kapag hindi mo naintindihan, ay maaring mahirapan ka mag-gets yung mga kasunod na videos related sa topic na to. So ano nga ba ang isang corporation? According to Section 2 of the Corporation Code of the Philippines, it is an artificial being. Hinto muna tayo dito. Ibig sabihin yan, ang corporation ay may sariling pagkakakilanlan o katauhan sa mata ng batas. Ang ibang term nga na ginagamit ay isa itong juridical entity. At bilang isang artificial being or juridical entity, may karapatan ng corporation kagaya ng karapatan ng isang normal or natural person, kagaya natin. Ano yon? Kaya nitong bumili ng properties gaya ng isang normal na tao. Ibig sabihin, pag bumili ng isang property ang corporation, ay malilipat ang ownership nito sa sarili nitong pangalan. Pwede rin itong magbenta ng properties executed under its name bilang isang corporation, gaya nating tao, di ba? Kaya rin niyang gawin 'yon. Ngayon, bilang tao, pag tayo nakalabag sa batas, ay pwede tayo makasuhan. O kaya kung tayo naman ang naargabyado, ay pwede tayo magdemanda, tama? So, kaya rin gawin 'yon ng isang corporation bilang isang juridical entity or isang artificial being. Simpleng illustration lang para mas maintindihan mo pa. Kunwari may 5 tao na gustong magtayo or nagtayo ng isang corporation. Si 1, 2, 3, 4 at 5. At ang naisip nilang pangalan ng corporation ay ABC Corporation. Ito ngayon ang tanong. In the eyes of the law, how many separate personalities exist? Pag ang sagot mo ay 5, mali na agad. Kasi ang tamang sagot ay
6. Sino-sino yon? Si 1, 2, 3, 4, 5, at sa ABC Corporation. Mula kay 1 hanggang kay 5, 5 na agad yun, tama? Sila yung mga tinatawag sa mata ng batas na natural persons. At si ABC Corporation naman yung tinatawag na artificial person. Tuloy natin. Sabi dito, it is created by the operation of law. Ibig sabihin, walang corporation na pwede mag-exist or mag-operate sa Pilipinas kung walang existing law patungkol dito. Hindi kagaya sa isang partnership, magkasundo lang yung dalawang tao, ay okay na yon generally. Ang partnership hindi kailangan may existing law bago siya ma-establish. Meeting of minds lang generally ang kailangan para mabuo ang partnership. Nakabase kasi ito sa isang contract. Pero this is not the case for a corporation. Sa corporation, may mga dokumento na dapat ipasa sa SEC or may mga batas na kailangan i-comply bago maging legal ang isang corporation. Bago maging de jure corporation, no? Yung legal. Kaduktong pa, a corporation has the right of succession. Ibig sabihin lang nito ay transferable ang ownership sa corporation. Halimbawa, mawala o kaya mamatay ang isang owner or shareholder, o kahit halimbawa lahat pa namatay, ay hindi kailangang matigil ang operation ng corporation at hindi automatic na madidissolve ang isang corporation. Hindi kagaya sa isang partnership na kapag umayaw o namatay isang partner ay automatically dissolve ang partnership. Eh di lalo na sa isang sole proprietorship. Dahil mag-isa lang siya doon, di ba? Pag umayaw pa siya o kaya namatay siya, eh wala na talaga, di ba? Ang isa kasing sole proprietor ay nakaregister yan sa DTI at BIR. Sa BIR, halimbawa, nakaregister ng owner ng business ay yung tao mismo at hindi naman yung kanyang trade name lang. Kaya automatically dissolve ang business pag namatay yung proprietor. Kaya nga sa mga books na nababasa natin, isa sa mga advantages ng isang corporate form of business is yung pagkakaroon niya ng unlimited life, tama? Dahil ito sa tinatawag na right of succession. Additional information lang ulit. Under the revised Corporation Code of the Philippines, perpetual na ang life ng mga corporations. Dati kasi maximum 50 years lang for a single term tapos subject sa renewal. Ngayon, generally, perpetual na lahat. Continuing the definition, sabi dito sa bandang dulo, the powers, attributes, and properties expressly authorized by law or incident to its existence. Gaya ng sabi ko kanina, sa SEC nag-a-apply ang mga corporations. At sa application ay dapat nakalagay doon sa kanilang articles of incorporation ang nature o purpose ng business, yung primary o kaya yung secondary purpose niya. Hindi lahat pwedeng gawin ng isang corporation. Kung ano lang yung purpose or activities na approved by SEC ay lang ang pwedeng gawin ng isang corporations. Halimbawa, ang nature ng business is merchandising of electronic equipments, kagaya ng laptops or mobile phones. Tanong, pwede ba siya magbenta ng cellphone? Sagot, syempre pwede. Express power niya yan. Pero ang tanong, pwede ba niya ipautang o ipa-installment ang cellphones na binibenta niya? Sabihin natin pwede pa rin. Kasi pwedeng implied power niya yun. Kasi nagbenta pa din naman siya, although ito ay pautang. Within the power of the corporation pa din yun. Pero ang tanong, pwede bang magpautang ng pera itong business na ito sa mga customer niya? Ang sagot syempre ay hindi pwede. Hindi na ito kasama sa kanyang express or implied powers. Dahil iba na ang nature nun, hindi na merchandising yon. Tama? Loan na yun eh. Tawag nga doon is Ultra Vires Act. Tuloy natin. In layman's term, a corporation is a business entity organized by a group of people or a single person that has a separate personality from the owner or owners. So, isa itong negosyo na ang tawag sa mga may-ari ay shareholders. FYI, sa ating revised Corporation Code of the Philippines, yung Republic Act 11232, pwede na ngayon ang tinatawag na one-person corporation. Yes, pwede na magtayo ang isang tao ng isang corporation.
Pero ito, subject sa limitations and requirements of the law. Dati kasi dapat at least 5 kayo bago kayo makapagtayo ng corporation. Okay? Let us continue. Taxation naman tayo. So, in taxation, under Section 22 of the Tax Code, itong mga nakikita nyo to ay taxable kagaya ng isang corporation. Ibig sabihin, kung ang tax rate ng corporation is 30%, ganon din ang tax ng partnership, joint stock companies, joint accounts, associations, and insurance companies. Please take note that general professional partnerships are tax exempt, kaya hindi kasali sa list na ito. Ngayon, ano nga ba yung tinatawag nating domestic corporation? As defined, it is a business entity that is organized, registered, and existing under Philippine laws. Ibig sabihin, lahat ng corporations na dito sa Pilipinas nag-originate or dito nagpasimula, automatically lahat yan ay domestic corporations. Why? Kasi na-meet niya lahat ng requirements. Number 1, it is organized in the Philippines. Number 2, it is registered here. At syempre, batas natin ang ginamit para mabuo ito. Meron din kasi tayong tinatawag na mga foreign corporations. Ito naman yung mga corporation na doon nabuo sa ibang bansa. Tapos nagtayo ng operation, branch o kaya headquarter dito sa Pilipinas. At itong mga foreign corporations na to ay required din mag-register sa Securities and Exchange Commission or sa SEC. So, hindi basihan ang registration sa SEC para masabing domestic ang isang corporation. Please take note of that. Ngayon, as additional information, pwede bang maging may-ari ng isang domestic corporation ng mga foreigner o kaya foreign investors? Palagay nyo. Sagot, yes, pwede naman. Generally, hanggang 40% ownership ang pinapayagan. Pero meron ding ilan na mga corporation na pwede hanggang 100% ang ownership ng mga foreigners. Domestic corporations are also called local corporations. At ito mga makikita nyo ay ilan lamang sa maraming corporations operating in the Philippines like San Miguel Corporation, Nestle Philippines Incorporated, Jollibee Foods Corporation, Video Unibank Incorporated, Globe Telecom Incorporated, and yung SM Investment Corporations. Pero sa tabi-tabi natin, meron din ng maliliit na mga corporations. At yung mga yon, kasali rin dito sa ating pag-uusapan na corporate income taxation. At sa ating panghuling objective, ano-ano nga ba yung mga tinatawag nating domestic corporations kung ang pag-uusapan ay taxability? Nahati yan sa tatlo. Meron tayong tinatawag na exempt domestic corporations. Meron din tayong tinatawag na special domestic corporations at yung mga tinatawag na regular domestic corporations. I'll be discussing exempt corporations sa part 2 ng video na to. Special corporations naman sa part 3 at regular corporations sa part 4. Ngayon, pag-usapan na natin na taxability ng mga domestic corporations na to. Unahin ko na yung naisa ibaba. Pag sinabing regular domestic corporation, ito yung nagbabayad ng normal o regular corporate income tax na 30%. Limbawa, yung isang regular corporation ay may net income or kita na 1 million, 30% nun or 300,000 ay dapat ibayad sa BIR bilang income tax. Yan ang pangkaraniwang tax rate ng isang corporation. Yun namang mga tinatawag na special domestic corporations. Bakit ba sila tinawag na special? Kasi nga itong mga to ay nakakatulong sa bansa, kaya binigyan sila ng special treatment in the form of preferential tax rates. Kung ano yung naitutulong nila ay didiscuss natin doon sa part na yon. Ibig sabihin, nagbabayad din sila ng income tax, pero mas mababa kaysa sa isang regular corporation. Sa specific video para dito ay mas maiintindihan mo pa kung ano nga ba ang naitutulong nila or pakinabang sa kanila kaya sila binigyan ng special treatment. At obviously yung pangatlo kaya tinawag na exempt dahil walang binabayaran na income tax. Ang tanong ngayon dyan, bakit sila naging exempt? At absolute ba ang exemption nila? Sasagutin natin yan sa specific video para sa topic na yan. In summary, domestic corporations are divided into 3 categories: regular, special, and exempt.
Regular domestic corporations pay 30% income tax, while special domestic corporations pay income tax at rates less than 30%, and exempt corporations are exempted from the payment of income tax. So, there you go guys. May natutunan ba kayo? So, kung meron pa kayong mga katanungan or kaya may mga requested videos kayo, just comment down below. O kaya pwede nyo kaming i-chat sa aming Facebook page na Pioneers Point Accounting Services, o kaya pwede nyo akong i-email sa email na nakikita nyo sa screen nyo ngayon. Sana nagustuhan nyo ang video natin. So, kung nagustuhan nyo, kindly show your support by subscribing to my channel and hitting that notification bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong videos. So, with that, see you on the next video.